Natural, nabanggit mo naman na naramdaman mo naman dati na minahal ka ni Kuya Ipe, ganyan. Ano ang reaction mo na tatakbo siyang senador? Good luck sa kanya. Good luck. What if lumapit sa'yo, nagpatulong? Nagtulong. Oo. Parang ayoko nang sumusaw sa kung ano man yung gagawin niya sa buhay. I Ever don't want to have involved. anything to do with him. Tama na yung minsan, dumating siya sa buhay namin mag-iina, tapos hindi naman kami magkagalit ngayon. Yes. Oo. Basta, kung hindi siya sa akin ng tulong, parang ayoko na eh. Kasi parang nilagyan ko na kasi ng tulong. Pag nakikita ba kayo, civil kayo, nagbabati? Oo naman. Kailan kayo din nakita? Nung nagkita kami sa Manila Peninsula, kasi hindi ko alam na nagtuloy-tuloy yung isang kaso. Tapos ngayon, kailangan ko syempre harapin dahil nagtuloy-tuloy. Babasahan na siya ng promulgation. Nakiusap kami on the spot sa judge na pinapatawad ko na po siya, pwede po ba wag na natin ituloy promulgation? Sabi ng judge, no. Pwede yun, mag-recantation ka right now. Bigla niya akong hila, no, don't do that. Ayan mo na lang ako mapahiya. Tapos ngayon, mabuti na lang ang desisyon, pabor sa kanya. Tapos ang desisyon pabor sa kanya, bigla kami nagyakapan doon sa korte. Kailan ba yun? Siguro nung ano yun eh, nung nasa kalagitnaan na ng term ni Duterte. Philip Salvador, Miguel. Pero matagal ba siya napatawad? Oo naman. Nung pinatawad ko siya, ang sinabi ko lang naman sa kanya, hindi na ako magsasalita. Iuurong ko lahat ng mga kaso na sinampa ko sa'yo. Basta linisin mo lang yung pangalan ko na wala akong hinahabol sa'yo. Pinakatawanan ko naman, pinatawad ko naman siya. Kaya lang nagpa-convict muna, di ba? Bago humingi ng tawad, convicted muna siya. Ang malaking natulong sa akin ng dalawang kumadre ko. Kasi every time na may mga sinasabi sa akin hindi maganda si Christy Permin, eto na, aalago na si Viña Vivar sa si Reggie Bonoan. Sinasanggana nila ako. So parang nagulat din ako kasi sobrang silang naniwala sa akin. Pero I swear to God, lahat ng mga sinabi ko, nung time na yun, lahat yung totoo. Pero Mara, ito, kasi nababalitaan mo yung nangyari ngayon kay Chris, di ba? Ano na lang masasabi? Yung nangyari kay Chris. Yung health ni Chris ngayon, di ba? Yung nangyayari ngayon sa kanya. Naging sobrang bait din naman sa akin ni Chris eh. Saka si Chris kasi may gratitude siya nung time na inaalagaan ko si Joshua. Lagi siya nagpapasalamat sa show niya. Kasi siguro naririnig niya sa driver, saka doon sa nani na talagang tinuturing kong anak si Josh. Kasi di ba mapagmahal ako sa bata. So, nung nalaman kong may sakit siya, nalungkot din ako. Tapos pinagdasal ko na sana maging maayos siya. Kasi para kay Joshua, saka doon sa isa pa niyang anak. Hindi maaaring hindi... Ha? Hindi mo siya nakikita. Hindi ko siya nakikita. Hindi kami nag-meet. Basta nalaman lang niya lahat ng mga ginawa ko kay Joshua. Ako nagturo magsulat doon eh. Ako rin ang nagturo sa kanyang kumanta ng Bayang Magilim. At saka ng 1 liter, 2 liter, 3 liter India. Kaya grateful siya sa iyo. Nami-miss mo siya. Si Joshua? Oo naman. Kasi he's so adorable. Lagi ko sinasabi, yung kahit na, pag nanonood kami ng sine ni Ipinon, nasa gitna namin si Joshua. Tapos yung holding hands niya ako. Tapos sasabihin niya, hold hands. Hold hands. I love my tita Christina. Lagi niya sinasabi yun. Wala na bang way na magkausap kayo o magkita? Me, Joshua? gusto ko makita siya. Kaya lang, alam ko, binata na eh. Kasi nung naging kami ni Ipe, year 2001 yun eh. So, ano na, ilang years na, 20 years ago, di ba? Baka hindi na niya ako natatandaan. Nakabantay kay Chris kasi nga miss ka siguro. Alam mo yung dalawang kumadre ko, hanggang ngayon ganun pa rin itsura. Oo. Hindi Ikaw nagbago. lalo. Ikaw na bago. Totoo.